Hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa, Miss Alejo. Seryosong bungad ng ina ng nobyo ni Cleo. Hindi pa man nakakaupo ang dalaga, ay agad nang iyon ang bumungad sa kaniya. Napalunok si Cleo. Tipid na napangiti. Bit-bit pa ng dalaga ang mga gamit mula sa firm, kung saan siya isang apprentice ngayon. Ongoing na paghahanda ng dalaga para sa board exam para sa architecture. Para saan po, ma'am? Pasensya na po at na-late ako ngayon. Tumaas ang isang sulok ng kilay ng ina ng nobyo ni Cleo. No, that's not what I mean. Gusto kong hiwalayan mo si Miguel. Broke his heart, kung yun ang kinakailangan. Po? Hindi makapaniwala na tanong ng dalaga. You heard me. Narinig mo ako, iha. Hindi ko na uulitin pang sinabi ko. Nasabi ko. Pirmidong saad ng ina ni Miguel, ang nobyo ni Cleo. Hiwalayan mo ang anak ko. Mahal ko pong, hindi ako tutol sa inyo. Pero kailangan ni Miguel na umalis ng bansa para siyang humalili sa kumpanyang nasa ibang bansa. At ayaw niyang umalis kung may iwan ka dito. Ikaw ang hadlang, Cleo. Miguel has to go, and your presence in his life is not helping. Ngayon tulungan mo kami. Kapalit niyan tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo para makapasa sa architecture board exam. Hindi ba't pangarap mo yan? Ngayon, sa'yo ko ibibigay ang desisyon. Napalunok si Cleo sa narinig. Hindi makapaniwala. Nanghihina siyang napatingin sa ina ni Miguel na hinihintay ang kaniyang sasabihin. Hindi alam ni Cleo kung anong isasagot, kung tama bang paniwalaan niya ito. Ngunit sa dami ng problema niya ngayon, malaking pagkakataon ng offer ng ginang sa kanya. Pero kapalit nun ay ang relasyon nila ni Miguel. Siguro po, kakausapin ko muna si Miguel. Absolutely not. Hindi mo sasabihin sa kanya to. Wala kang sasabihin sa kanya. Hindi niya po pwedeng malaman na ako may dahilan kung bakit ka makikipaghiwalay, Cleo. Hinihintay ko ang sagot mo, iha. Napakagatlabi na lamang si Cleo. Walang alam si Miguel sa plano ng ina, pero kilala ni Cleo ang nobyo. Alam niyang si Miguel ang papalit sa ama nito sa kumpanya nilang nasa ibang bansa. I know you love my son, iha. I saw that. Pero isipin mo na lang. Pangarap niyong dalawang nakasalalay. Hindi kita pababayaan. Hindi kita hahayaang maiwan. Tutulungan kita hanggang sa makapasa ka sa board exam for architecture. I know you're struggling financially, and I can help with that. In exchange, help me too. Push my son away. Broke his heart, so he has the reason to take the responsibilities. Please, iha. Ma'am, hindi ko po kayang saktan ng anak niyo. Hindi ko po kayang... Please. Cleo, as a mother, hiwalayan mo ang anak ko. Hindi ka makakatulong sa kanya. Palagi na lang ikaw ang bukang bibig niya. Paano ka kung aalis siya? Ayaw niyang tanggapin ang responsibilidad dahil maiiwan ka. Hindi niya kayang iwan ka. Mahal niyong isa't isa. Wala kaming tutol dyan. Pero kailangan niyo ring minsan na magsakripisyo. Palaging ikaw ang inuuna niya. Kaya ako nang makikiusap sa'yo para kay Miguel. Lalong naninikip ang dibdib ni Cleo. Gayong alam niyang tama ang ina ni Miguel. Laging siya ang una at priority ni Miguel sa puntong nakakalimutan na nito ang ibang responsibilidad. Masakit sa parte ni Cleo, pero naisip ng dalagang maaaring panahon na upang piliin ni Miguel ang sarili at ang responsibilidad niya sa kaniyang pamilya. Wala sa sariling napatango si Cleo. Labag sa kaniyang loob. Aaminin niya yon. Ngunit ngayon lamang rin magagawa ni Miguel na i-prioritize ang sarili kesa sa iba. At ang tulong na offer ng ina ng binata ay malaking tulong sa kanyang paghahanda sa board exam for architecture ngayong taon. I'm very sorry, Cleo. I know you love him. I saw that. But sometimes, we'll let go of someone we deeply love for very good reason. Thank you for this, iha. Ngumiti ng pasasalamat ang ina ni Miguel. Hindi na rin ako magtatagal. Huwag kang mag-alala. I'm true to my words. Hindi kita pababayaan sa lahat ng kailangan mo para makapasa sa board exam. Tutulungan kita. Tanaw lamang ni Cleo ang ginang na palabas sa restaurant habang siya ay naiwan na nakatitig.
Nagtatalo ang isip niya kung tama ba ang gagawin na pakikipaghiwalay o hindi. Huy, hindi ka pwedeng magbabad sa bar na to. Alam mo namang nagre-review tayo para sa bar exams, di ba? This is the year kung kailan tayo magte-take. Huwag mo sanang sayangin. Paniner mo ng kaibigan ni Cleo. Estela, hindi naman masamang magwalwal kahit minsan. Tsaka, deserve ko to, no? Natin, ano ka ba? Ano naman ang konting hype sa katawan tapos bukas review ulit. Pagdadahilan pa ni Cleo kay Estela na siyang kaibigan ng dalaga magmula college hanggang ngayon na sila'y nagre-review na para sa bar exam ng mga mag-architect ng bansa. Hoy, umamin ka nga. Ano nangyari sa pag-uusap niyo ni Mrs. Angeles? Hindi maganda, no? Hindi naman sa OA ako at very KJ sa'yo. Hindi ka kasi nagyaya ng inuman sa bar kung hindi ka problemado at Wala kaming hindi pagkakaintindihan. Naintindihan kong mabuti. Sobrang buti. Na ano? Hoy, babae! Anong sinabi? Umamin ka nga! Naiinis na tura ni Estela. Estela, wala nga. Sasama ka o magpapaiwan dito? Isang naiiritang buntong hininga na lamang ang ginawad ni Estela kay Cleona. Naabot langit na ang pangungumbinsi. Okay, fine. Pasalamat ka at kaibigan mo ako. Baka kung di kita close BFF, sisukuhin kita nang magising ka. Siguraduhin mong hindi ka sinabihan ng masama ng Mother Earth ng jowa mo at naku talaga. Ako ang magiging representative mo. Pag-irap nito, idinadaan na lamang niya sa pagbibiro ang sakit na kanina pa niya ikinukubli. Niyaya niya ang kaibigang si Estela upang ibabad sa alak ang sarili at pag-isipan na rin ang dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay. Malapad lamang nang umisi si Cleo upang mas maasar lamang ang kaibigang si Estela. Alam naman ng dalaga na kahit anong pangiinis niya sa kaibigan, hinding-hindi siya nito iiwan. Last na to, dagdag ni Estela. Last na, promise. Malalim na napabuntong hininga si Cleo. Doon tayo, pagturo ni Cleo sa di kaliyuan na bakanting mesa. Wala itong mauupuan bagkus isang bilog na mesa na may mahabang stand. Tumango na lamang ang kaibigan ni Cleo. Nakasimangot man ito ngunit walang magawa kundi umuo na lamang. Hindi mo talaga sasabihin sa akin kung ano na pag-usapan nyo? Cleo, we're friends. You can tell me anything. Anong gusto mong drinks? Pag-iiba ng dalaga sa usapan. Cleo. Beer. Pirmidong sabat ni Cleo. Bumuntong hininga na lamang si Estela. Ngumiti lamang si Cleo upang mabawasan ang pangungumbinsi ni Estela nang sabihin ang napag-usapan nila ng ina ni Miguel. Hindi mo ba talaga sa akin sasabihin? May sinabi siya, hindi ba? Anong sinabi? Umiling ito. Wala. Gusto niya akong tulungan sa architecture board exam. Lahat ng kailangan ko habang nagre-review. At may kapalit, di ba? Anong sinabi niya, Cleo? Kausapin mo ako. Malalim na humugot ng hangin si Cleo. Nagdadalawang isip pa rin ngunit bumigay din. Gusto niyang hiwalayan ko si Mix. Ano? O teka, bakit raw? Akala ko ba tanggap niya kayo? Wala yatang change of hearts sila. At pumayag ka. Anong dahilan? Bakit raw? Nag-aalalang usisa ni Estela. May kapalit. Nagdadalawang isip ako kung papayag ako o hindi. Estela, mahal ko si Migs. Sobra. Hindi ko kayang gawin ang gusto ng mami niya. Ngayon, gagawin mo? Oo. Malalim na humugot ng hangin si Cleo. Pinipigilang hindi maapektuhan sa naging usapan kanina. Kailangan na umalis ni Migs para halilian ng papa niya sa kumpanya nila sa ibang bansa. Ayaw pumayag ni Migs. Nakikipagmatigasan raw to. Dahil sa'yo? Kaya ba kinausap ka ni tita? Dahil kapag nakipaghiwalay ka, magagawa nilang makumbinsi si Miguel na tanggapin ang responsibilidad. Tumangu-tangu si Cleo. Kaya nahihirapan ako. Sobrang hirap. Mahal ko si Migs pero kung pangarap namin na nakasalalay, pipiliin ko muna ang pangarap ko. At kung hiwalay na kami, magagawa na din niyang i-priority naman ang sarili niya. Dinig ni Estela ang pagbuntong hininga ni Cleo. Mahigpit na lamang na napayakap ang dalaga sa kaibigang si Estela. Ibinuhos na niya roon ang sakit dahil sa huling pagkikita nila ni Migs. Hindi na niya magagawang humagulgol pa.
Tahan na. Kung yan ang gusto mo, kung pangarap muna bago siya, ikaw ang magdedesisyon, Cleo. Basta kahit anong mangyari nandito ako. Kasama mo ako, okay? Masakit ang gagawin mo lalo na at naipit ka. Pero isipin mo na lang, kung kayo man talaga, malay mo magkita kayo ulit. Sa tamang panahon. Sa ngayon, piliin mo munang pakinggan kung anong gusto mo. Puno ng sinseridad nang ngumiti si Estela kay Cleo matapos kumalas sa pagkakayakap ang dalawa. Tama na ngang iyak ko. Nakakasira ng ganda. Natatawang saad ni Cleo sa sarili. Sobrang pangit mo na nga umiiyak ka pa. Ako mas pumangit ka pa lalo. Pagpapagaan ng loob ni Estela sa kaibigan. Isang irap na lamang ang natanggap ni Estela mula kay Cleo. Habang hinihintay ang kanilang order, nagsaya muna ang dalawa. Kahit naramdam ni Cleo na kumikirot pa din ang puso niya sa tuwing naiisip na kinakailangan niyang magsinungaling upang makalayo kay Miguelito. Basta kung anumang mangyari, umuwi ka sa atin, okay? Doon tayo mag-emote. Sasamahan kita hanggang sa maubos ang luha mo. Natatawang sabi ni Estela kay Cleo. Uminom na lang tayo pa, diba? Maghanap ka na rin ng jowa mo, Estela. Para naman may chocolate tayo every Valentine's. Nagmamalditang saad ni Cleo. Madiin naman ang pagkakahawak ng binatang si Miguel sa armchair ng couch na inuupuan. Nagpipigil ng galit at mga hindi magandang salitang maaari niyang hindi mapigilang lumabas. As I say, ikaw ang gustong piliin ng ama mo na humalili sa kanya. Ilang beses ba naming sasabihin sa'yo yan? Tigilan mo ang babaeng yun. Wala na yung nadulot sa'yo kundi ang maging sunod-sunuran ka na lang. Miguel, pupunta ka sa LA, sa ayaw at sa gusto mo. Pagpapaliwanag ng ina ni Miguel. Tigil ang galit niya habang pinapakinggan ng mga paliwanag ng kaniyang ina. Marahas ang pagkabuntong hininga ni Miguel. Napahilamos sa sariling mukha dahil na rin sa inis na nararamdaman. Hindi mawari kung bakit hindi maintindihan ng magulang niya na wala siyang intensyong halilian ng kumpanya nila. Ang nais lamang ni Miguel ay ang magkasama ang nobya niyang si Cleo. Malayo sa gulo ng pamilya niya. Mom, kuya can take care of that. Nandyan si Kuya Angelo. Bakit ako? Nung siyang humiling na gusto niyang sa farm magstay, pumayag kayo. Ngayon ang gusto ko lang naman ay hindi humalili at bumuo ng sarili kong business. At pwede ba, Mom? Hindi na ako ang anak niyo. Paano naman si Kuya? Bakit parang ako lang anak niyo? Malutong na nagmura si Miguel. You have to understand, Miguel. This is not about you. It's about the continuation of what your great-great-grandparents built for years. Hindi pwedeng masayang lang at mauwi sa kung saan. I know, Mom. Pero alam niyong ayoko. Sinabi ko na yun noon pa. Iritadong sagot ni Miguel. Miguelito! Matigas ang pagkakabigkas ng pangalan ni Miguel ng kaniyang ama. Nakakapasok lamang. Seryoso ang titig nito sa binata. Paulit-ulit naman ba tayo? Iiwan mo si Cleo o ako ang gagawa ng paraan para hindi na kayo magkita ng tuluyan. Maybe we could arrange that marriage between you and Monica. You won't dare, Dad. Hindi ako papahig sa kasalan na yan. Pagkatapos bang sumaway ni Kuya at di sinunod ang pagpapakasal kay Monica kaya sa akin niya ipapasa? No way. Hindi ako papayag. Singhal ni Miguel. Miguelito Angeles! Galit na boses ng ama ni Miguel. Napailing na lamang si Miguel habang pinakikinggan ang ama nito at maging ang kaniyang inang porsigidong makumbinsi siya. Hindi lamang makapaniwala at nasasaktan siya ang kailangan magsakripisyo para sa gusto ng magulang niya. Magpakasal? O tanggapin ang responsibilidad bilang hahaliling CEO at iwanan si Cleo? Now better choose wisely, Miguel. Kaya naming masira ang pangalan ng babaeng yan. Galit na saad ng ama ni Miguel. Hindi niyo gagalawin si Cleo, Dad. Wala siyang kinalaman sa meron na ngayon. Iiwan mo siya o akong sisira sa pangarap niyang babaeng yan. You know me, Miguel. Kilala mo ko. Oras na ako nang magalit. Napahilot na lamang sa sariling sentido si Miguel. Hindi siya makapaniwalang ganoon na lamang kung magsalita ang ama. Kuyom ang kamao ng binata at pigil ang galit. Ramdam ng binata na tila ba tinatarak ang kaniyang puso
ng libu-libong bubog. Bawat isa nun ay sigu-segundo siyang tinutusok. Sinusugatan siya ng paulit-ulit. Bago pa man muling makapagsalita ang ama ni Miguel, tuluyang umatras at tumalikod ang binata. Rinig na rinig pa nito ang pagtawag sa kanya ng ama, ngunit hindi niya ito pinansin. Patuloy na tinatahak ang palabas ng building na yun. Papalayo at walang lingon-lingon gayong, alam ni Miguel na umuusok na sa galit ang kanyang ama. Ngunit wala siyang pakialam roon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makausap si Cleo. Mahigit ilang oras nang naghihintay si Cleo sa labas ng apartment kung nasaan nagstay ang nobyo nito kasama ang kaibigan. Ilang beses nang pabalik-balik na tinititigan ni Miguel ang wristwatch at pagsilip sa labas ng sasakyan, nagbabaka sakaling makita na ang kanina pa niyang inaabangan na nobya. Matapos ang mahabang paghihintay niya, nakita na rin ni Miguel ang kanina pa hinihintay. Si Cleo, kasama ang kaibigan nito. Bakas pa sa dalawa na kakagaling lamang sa firm ito kung saan apprentice si Cleo at kaibigan nito. Kaagad na lumabas si Miguel sa kotse at tinakbo ang kinaroroonan ng babae. Kaagad na nagpaalam ang kaibigan ng dalaga upang makapag-usap ang dalawa. Tahimik sila, hinihintay ni Cleo na magsalita si Miguel, ngunit wala, kung kaya ay siya na ang kumilos at nagsalita. Anong ginagawa mo dito? Mahinang pagkakatanong ni Cleo. I came to see you, Cleo. You never texted me back. Even called me. Ilang beses ako nag-text at miss call. Ganun ba? Bumuntong hininga si Cleo. Sorry, busy na eh. Ang daming ginagawa sa firm. Nagre-review rin kami ni Estela kaya nakaligtaan ko ata. Cleo, may problema ba? O sisa ni Miguel sa nobya. Ngumiti ito. Miguel, tapusin natin to. Tila isang bomba yon para kay Miguel. Hindi siya makapaniwalang tumawa. Iniisip na prank iyon ni Cleo. Ngunit kitang-kita niya sa mga mata ng dalaga na hindi iyon biro. Hindi kita maintindihan. Okay lang naman. Mas mahalaga sa akin ang pangarap ko, Miguel. Mahal kita pero gusto ko pang may maabot. At sa mga plano ko, hindi ka kasama ron. Ilang beses kong inisip, pinakiramdaman pero wala. Hindi kita nakikitang kasama ko sa future. Kaya habang maaga pa, tapusin na natin. Nagpapatawa ka? Cleo, I respected your decision. I know how much you want to achieve your plans. And I can wait. You need space. Sige, bibigyan kita. Pero makipaghiwalay. Hindi ako papayag, Cleo. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw, hindi na kita mahal, Miguel. Pinagsigawang sabi ng dalaga. Doon ay tuluyang natigilan si Miguel. Umiling-iling ang binata. Tuluyang nanghina ang mga tuhod. Hindi yan totoo, Cleo. May sinabi ba si Dad sa'yo? Kinausap ka niya, Cleo, ha? Kaya ba gusto mong makipaghiwalay? May kinalaman sila, di ba? Anong sinabi niya? Humugot ng malalim na hininga si Cleo. Pinipigilang humagulgol sa harapan ng pinakamamahal niyang lalaki. Hindi kami nagkausap. Desisyon ko to, Miguel. At walang kinalaman dito ang daddy mo. Ayoko na, okay? Kaya kung mahal mo ako na ang nagmamakaawa. Itigil na natin to. Gusto kong gawin mo yung para sa sarili mo. Lagi na lang ibang tao. Kaya panahon na siguro na ikaw naman. Tama na, Miguel. Aakma na sanang tatalikod si Cleo nang pigilan siya ng binata. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang palapulsuhan. Pigil na pigil ang luha ng dalaga na bumuhos dahil sa oras na pagbigyan niya ang sigaw ng puso. Hinding-hindi niya kakayaning iwanan si Miguel. Umalis ka na, Miguel. Umalis ka na, please. One night. Pahikbing saad ng binata. Isang gabi lang, Cleo. Kahit ngayong gabi lang. Makasama ka, please. Love. Ngayon lang. Pangako pagkagising mo bukas wala na ako sa tabi mo. Hindi na sana nais pa ni Cleo na pumayag. Ngunit sa sobrang pagmamahal at talaga namang hindi niya ninais na magkahiwalay sila ni Miguel. Kung hindi lamang siya kinausap ng ina ng binata, mariing pinikit ni Cleo ang mata at muling humugot ng malalim na paghinga. Isang gabi, pagpayag ng dalaga. Walang sinayang na oras si Miguel at kaagad na niyakap ng mahigpit ang dalaga. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Cleo sa bisig ng binata. Damang-dama ang kirot at pagkakapiga ng kanyang puso. Buong gabi silang magkasama, isinantabi ang realidad na bukas, hindi na sila magkikita at magkakasama. Sinulit ang natitirang oras na meron sila.
Tulad ng pinangako ni Miguel, nagising si Cleo na wala na ang binata. Doon tuluyang bumuhos ang iyak ng babae. Ramdam niyang pagkatapos ng nangyari kagabi, wala nang balikan pa. Si Estela ang naging karamay ni Cleo. May pagsisisi man si Cleo ngunit alam niyang mas makakabuti yun para sa kanila ni Miguel. Lalo na at kilala ang pamilya ng binata at alam ng dalagang magiging successful ito sa pagpalit sa ama nito sa kumpanya. Labag sa loob ni Miguel ang umalis kaninang pagkagising niya. Ngunit nangako siya sa dalaga. Isang gabi at hindi na siya magpapakita pa dito. Mabigat sa kanyang loob na nilisan ang silid. Ibinili na lamang niya ang dalaga sa kaibigan nitong si Estela sa text. Hindi umuwi sa kanila ang binata at piniling sa kapatid niya magtungo. Alam ni Miguel na ito lamang ang makakaintindi sa kanya ngayon. Nang dumating siya sa kondo nito, isang ngiti agad ang binungad ng kaniyang kapatid. Walang salita, ngunit alam na nitong may mabigat na pinagdadaanan ng binata. Pareho silang naupo sa sofa, naglabas naman ng alak na maiinom ang kapatid ni Miguel. Tahimik ang binata at wala sa sariling nakatitig sa kawalan. Hindi niya mawari kung saan nga ba magsisimulang magkwento. Isang tapik sa kanyang balikat ang nagpagising sa kanya mula sa realidad. Kusang nagunahan ang mga luha ni Miguel na umagos sa kanyang pisngi. Nga pala, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa ito pero alam kong masakit yung nararamdaman mo ngayon. Hindi ko rin alam bakit ganyan sila mom and dad. Pero kung duda mong may kinalaman sila, wala tayong magagawa. At saka malaki rin ang pangarap ni Cleo, Migs. Sa ngayon kung kayo man, kayo talaga. Seryosong tono ang pagkawika ng kapatid ni Miguel na si Angelo. Kunot noong napabaling si Miguel sa pinsan. Baka sa titig nito ang sakit. Hindi ko alam kung anong sinabi nila kay Cleo, kuya. Desidido siya sa desisyon niya. At kilala ko ang girlfriend ko. Hindi yun basta nalang magpapadalos-dalos. Ani Miguel. I know. Tulad nga ng ginawa nila kay Sully noon. Kaya ako umalis sa bahay, Migs. Biglang sumeryoso si Miguel. Si Sully ng babaeng gustong-gusto ng kaniyang kapatid. Bakit? Anong ginawa ni na mami? Hindi ko rin alam pero bigla na lang nagbago si Celine pagkatapos ng gabing dinala ko siya sa atin. Tanda mo, simula noon nawala na siya sa akin. Kaya hindi na bago sa akin kung pareho rin ang ginawa nila kay Cleo. Napakuyom ang kamao ni Miguel. Lumalim ang paghinga niya. Damang-dama niya ang kirot. Kilala ng binata ang tinutukoy ng kaniyang kapatid. Hindi lamang makapaniwala si Miguel na kayang gawin iyon ng kaniyang magulang. Malalim na bumuntong hininga si Miguel. Ikinagulat pa ni Angelo ang pagtayo niya. Teka, saan ka? Tanong nito. Diyan sa tabi-tabi kuya. Walang ganang sagot ni Miguel at diretsong naglakad palabas. Dinig pa niyang tinawag siya ni Angelo ngunit hindi na nito pinansin pa ang pinsan. Nang makarating si Miguel sa parking area, hingal na hingal ang pinsan niya sa paghabol. Teka Migs, sama ako. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ani Miguel, binabalot siya ng sakit at inis. Club tayo? Pag-iiba ni Angelo sa usapan. Napatigil sa paglalakad si Miguel at nilingon ang kapatid. Libre mo ah. Wala akong pera ngayon, Angelo. May 50 pesos ako dito. Ito na lang iaambag ko. Inabot ni Miguel ang 50 pesos kay Angelo. Oh, yan na. May ambag na ako. Pinakita pa ng binata ang pitakang walang laman. Napailing na lamang si Angelo sa bunsong kapatid. 1/4 sa'yo. Akin ang natira. Yes, kuya. Ikaw ang sa natira. Akin ang 1/4. Ngumisi ito kay Angelo na nangaasar. Malalim na bumuntong hininga na lamang si Angelo. Hindi nito kinuha ang inabot na 50 pesos ni Miguel. Wag na. Mukhang di ka pa makakakain bukas sa sitwasyon na yan. Saad ni Angelo. Tahimik nilang tinahak ang daan patungo sa paborito nilang tambayan. Ang club na palagi nilang go-to sa tuwing tinatakasan ng apelidong bit-bit nilang dalawa. Malalim na ang gabi ngunit gising pa rin ang loob ng club. Maingay at puno ng hiyawan mula sa mga taong nagsisiya. Tahimik na nakaupo si Miguel sa counter kung saan abala ang bartender sa pag-aasikaso sa mga naghihintay ng order. Hindi na matukoy ni Miguel kung tama na ba ng alak ang dumadaloy sa sistema niya o ang sakit na yung babaeng minahal niya ay napilitang iwan siya dahil sa takot na maaaring mawala ang pangarap nito. Nakailang lapag na ng baso si Miguel.
Seryoso ang toon ng mga mata sa basong sinasalina ng bartender. Napapikit na lamang si Miguel. Naghalo-halo na ang dumadaloy sa kanyang sistema. Napabaling siya sa kapatid na si Angelo na nasa dance floor at may kasayaw ng mga babae. Napailing-iling na lamang siya sabay lagok sa iniinom na alak. Angeles, mukhang problemado tayo. Napapailing na ani ng bartender at muling sinalina ng baso ng binata. Di ako okay, Matt. Ani Miguel, malakas na lamang na natawa ang lalaking bartender bago muling salina ng baso na wala ng laman. Oh, ano nangyari? Mukhang di maganda. Nag-away ba kay ni Cleo? Hindi sila nag-away. Pagsabat ng kapatid ni Miguel nakakabalik lamang mula sa dance floor. Talaga? Don't tell me may nangyaring hindi maganda. Teka, nakipag-break si Cleo sa kanya kasi uunahin raw ang architecture. At gusto nito na mag-focus si Mig sa sarili niya. Si Angelo na ang sumagot sa tanong ni Matt sa binata. Napatango-tango lamang si Miguel. Sang-ayon sa tura ng kapatid, sabay muling lagok sa iniinom. Ngayon? Hindi mo tinanong? Hiwalay na kayo? Talaga? Oo nga. Kulit. Singhal ni Miguel. How can I be so selfish when all I want was to be with her? Paano nga? Isang mura ang pinakawala ni Miguel bago muling ininom ang bote na mismo ng alak. Dude, hindi ko alam kung anong i-advise sa'yo kasi ako walang experience sa lintik na pag-ibig na yan. So sorry na lang. No to relationship ako. Pinag-ekis pa ni Matt ang dalawang kamay at umiling-iling. Binato naman siya ng kapatid ni Miguel ng basahan na nasa counter. Hindi makapaniwalang natawa na lamang si Miguel sa akto ng dalawa. Hayahay talaga kapag walang pinoproblemang pag-ibig. Pagpaparinig ni Matt. Oh, para matulad sa yung kung sino-sinong babae na lang ang nakikilala. Wala pang sineseryoso kahit isa. Sabat naman ni Miguel. Huwag ako sira, kaya di ka magka-girlfriend dahil sa dinadaga ka lang. Parehong sabay na napalingon sina Miguel at ang kaibigan nitong si Matt dahil sa biglaang pagtawa ni Angelo. What's so funny, idiot? Iritadong tanong ni Matt sa kapatid ni Miguel. Tama naman si Miguel. Dinadaga ka lang umamin. Humagikhik pa ito na ikinapiko na ng kaibigan ni Miguel. Masamang tumitig ang kaibigan ni Miguel sa kanya. Kaagad namang nag-peace sign. Seryoso ako, dude. Kaya ka di magka-girlfriend. Nakakatawan ngayon, Miguel. Wow, si single, nagsalita. Hirit naman ni Matt. Sumimangot tuloy si Miguel dahil roon. Si Cleo lang ang bukod tanging babaeng minahal ko. Kaya kahit anong gawin nila, siya at siya pa rin kahit na sino pa yung iharap ni Mami. Ayun, nilapagan tayo ng stick to one loyalty. Pagniwi ni Matt sa binata. Pero kung ikakasal ka man sa iba, o nasa plano yan ng mami mo, bakit si Angelo wala? Yearner nga to na akala mo naman daw wala nang iba pang babae. Excuse me, dude, mahal ko si Sulin. Childhood sweethearts. At pwede ba, huwag mong ilipat ang usapan sa akin. Yan si Migs. Yan ang iprito at ihawin mo sa kakaasar. Malutong na nagmura si Miguel. Masamang tumitig sa kapatid. What was that for? Date to marry yung gusto ko. You know that. Kaya kay Cleo, seryoso na ako. Siya ang gusto ko. Oh, talaga? Kaka-date to marry mo, baka wala ka nang mahanap. Try to flirt sometimes, Migs. Ngayong wala na kay ni Cleo, mag-move on na. Ano, hanapan kita? Ewan ko sa'yo. Wala akong ibang babaeng mamahalin, okay? Siya lang. Bahala na kung ayaw ng mundo. Drama mo, dude. Hindi bagay sa'yo. Ani, Matt. Kesa naman sa'yong ayaw mo na mag-asawa. Hindi mo nagkausap kay ni Ina. Anong sabi niya? Usisa ni Miguel. Biglang nagbago ang timpla ni Matt sa tanong ni Miguel. Ngumisi ang binata. Bahagyang natawa. Ayun, mukhang may hindi sinasabi tong manok ko ah. Diba kinukuha mo ulit ang tiwala niya? Ano nangyari? Saad ni Miguel. Walang progress. Ayaw na ata sa akin. Bahagyang natawa si Miguel. Ubod ng bitter ang kaibigan niyang si Matt. Pero may tinatago rin itong problema sa pag-ibig. Takot sa commitment at responsibilidad ng pag-ibig. Pero may hinahabol na babae. Don't mock me. Masungit na tura ng kaibigan nito. Yung niligawan ko, tanda mo? Nakwento ko sa'yo dati. Wika ni Matt, bumaling sa binata.
Bahagyang natawa si Miguel sa sinabi ng kaibigan. Alin, yung sabi mong hindi mo gusto pero ngayon hinahabol mo. Huwag akong gawin mong lookmat. Siya yung babaeng nakwento ni kuya sa akin oh. Yeah. Wala yata akong pag-asa. Natatawang sabi nito. Paano walang pag-asa? Sinubukan mo na bang kausapin? Di ba kilala ni Cleo yun? Usisa naman ni Angelo na kanina pa nananahimik sa tabi. Oo kuya, kaklase ni Cleo sa architecture dati. Sagot ni Miguel. Natawang umiling ang kapatid ni Miguel. Sobrang pangit mo pare. Nagustuhan ka nun? Pangaasar nito. Ewan ko sa'yo Angelo, pero mas pangit ka. Napabaling ang binata nang marinig ang hagalpak ng kaniyang kapatid sa reaksyon ni Matt. Nakasimangot ito at halos hindi na maiguhit ang itsura. Sorry. Mahinang sambit ni Angelo. Kung makatawa ka kuya, parang hindi mo rin naman iniyakan si Sol. Hindi pa man matapos ni Miguel ang sasabihin, ay sa mukha ng binata tumama ang basahan ngayon. Si Angelo naman ngayon ang napipikong tumitig sa kanila. Pasalamat ka at broken ka ngayon, Migs. Kundi ikaw ang pulutan namin ni Angelo sa tanungan. Babawiin ko rin si Cleo. Parehong natigilan ang dalawa sa kakaasar nang marinig ang sinabi ni Miguel. Seryoso? Sabay pang tanong ng dalawa. Hindi ako nagbibiro. Tugto pa rin kong sinabi niya. Tatanggapin ko ang offer ni Dad. Pagkatapos nun, siya naman ang hahanapin ko at babawiin. At kung may iba na, mahal namin ni Cleo yung isa't isa. Kilala na namin ang isa't isa at alam namin kami pa rin sa huli. Tumawa na lamang si Matt. Iba ka, dude. How sure are you? 100%. Alam kong kami pa rin sa huli. Paninigurado ni Miguel. Tumawa ng bahagya si Matt. At anong balak mo? Pasundan siya? No. Why would I do that? I respect her so much. Hahayaan ko muna siyang matupad ang pangarap niya. Pero siya ang pangarap ko. Kaya hindi ako susuko. Anong plano mo? After years of breakup, babalik ka tapos magiging kliyente daw siya ni Cleo. Biro ni Angelo. Iba talaga tong bunso kong kapatid kong magmahal. Pati yata asukal di ka kakayanin. Yearner rin tulad mo. Dagdag ni Matt. Napahagik-gik ang kapatid ni Miguel. Kaya nga, at tulad mo rin. Yearner sa babaeng wala ka ng pag-asa, di ba? Babatuhin na kita nitong bote. Piko na sabi ni Matt. Tumawa lamang si Angelo sa banta ng kaibigan. Si Miguel naman ay napailing na lamang sa dalawa. Ipagdadasal ka namin, dude. Kung sakaling magawa mo yung offline, babawiin kita, Cleo. Patatayuan kita ng monumento sa tapat ng club ko. Tawa ni Matt. Itinaas ni Miguel ang bote ng alak. Cheers! Talagang ipagdasal mong mangyari. Kasi mangyayari yon. Nagtawanan na lamang ang dalawa sa sinabi ng binata. Napailing na lamang siyang pinagmasdan ng kaibigan at kapatid na pagkaisahan siyang asarin. Kahit kailan talaga, wala na kayong sineryoso. Ani Miguel. Dude, humanap ka na lang ng iba. Pwede yun oh. Tinuro pa ni Matt ang babaeng nasa dance floor. Kumaway si Matt sa tinurong babae. Maganda siya. Ani Miguel. Sa'yo na lang. Natatawang dugtong nito. Napailing na natawa si Miguel sa itsura ni Matt. Buong gabi silang naroon sa club ni Matt at walang ginawa kundi ang mag-asaran. Dahil roon, sandaling nakalimutan ni Miguel ang hiwalayan nila ni Cleo. Ngunit di pa rin nawala sa kanyang dibdib ang sakit. Lalo na at duda niyang may kinalaman ng kanyang magulang sa desisyon ng dating nobya. Ngunit ano't ano pa man, hindi hahayaan ni Miguel na masayang ang taong hindi niya kasama ang dalaga. Hihintayin niya ito sa dulo hanggang sa matupad muna nito ang pangarap. Sa ngayon, tatanggapin niyang magkalayo silang binubuo ang kani-kanilang pangarap. Tatanggapin ni Miguel ang CEO na posisyon na iiwan ng kaniyang ama sa pagbaba nito. Gagawin niya muna ang responsibilidad sa angkan nila at kahit masakit sa kaniyang loob at labag sa kagustuhan niya, iiwas siyang magkabalita sa dalaga upang hindi niya bawiin ang pangako nitong hindi na magpapakita pa. Kung aabutin man ng ilang taon, handa si Miguel na maghintay. Alam niyang sa huli, sila pa rin. Binuhos niya ang lahat sa gabing yun. Uminom hanggang sa hindi na niya tuluyang maramdaman ang mga paa. Kinabukasan, nang magising siya, kinausap niya kaagad ang magulang niya tungkol sa pagtanggap sa gusto nila.
Bagamat may hangover pa at hilong-hilo sa alak, hindi ito naging hadlang para lang masimulan na ni Miguel ang pinangako sa dalaga. Walang pagdadalawang isip si Miguel, makawala lamang sa kagustuhan ng mga ito. 12 taon ang dumaan nang huling makita ni Cleo si Miguel. Magmula ng gabing huli silang nagkasama, wala na siyang naging balita pa kung nasaan na ito. Naging abala na din siya sa buhay, lalo na at nang malaman niyang buntis siya sa anak nila ni Miguel. Napagtanto na lamang niya ito noong hiwalay na sila. Lumaking umaasa pa din ang batang makilala ang ama niya. Naisin man sana ni Cleo ngunit hindi niya din alam kung nasaan na nga ba si Miguel. Kasama niya ito kahit saan sila kung walang klase. Sa site o sa firm pa yan. Lihim siyang napangiti habang nakatingin sa anak na nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho niya na nasa break. Mira, stop disturbing them, baby. Paalala ni Cleo sa anak. Mama, hindi ko naman po sila iniistorbo. Break pa po. Ani Mira kay Cleo. Mama, sama ako sa site mamaya, please. Sunday naman po ngayon. Ngumiti si Cleo sa anak. Sige. Basta be good and behave, okay? And promise me, you won't wander around, okay? May mga heavy equipment ron at mga debris. Doon ka na lang sa safety tent maghintay. Tumango si Mira kay Cleo. Ngumiti ito at muling nakipag-usap sa katrabaho ng ina. Nanatiling single si Cleo at piniling ituon sa anak at trabaho ang lahat ng atensyon. Isa na siya sa kilalang architect ng bansa. Hindi na din basta-basta ang mga kliyente ni Cleo. Architect Alejo, pinapatawag kayo ni Mr. Arevalo. Paglapit ng sekretarya ng may-ari ng firm na pinagtatrabahuan ni Cleo. Bakit raw? Sige, pupunta na ako. Bumaling si Cleo kay Mira na ngayon ay nakakandong kay Estela at nakikipagkulitan sa mga kasamahan niya. Estela, pakibantayin mo na si Mira. Pinatawag ako ni Mr. Arevalo. Isang ngiti ang tugon ng kaibigan ni Cleo. Kumatok muna siya bago marahang pinihit ang pinto pabukas. Naabutan ni Cleo na abalang-abala ang may katandaan na ding may-ari ng firm. Isa ang firm sa branch na meron sa bansa at ang pinakaunang kumpanya nito ay nasa London. Sir, do you need anything? Oh, Architect Alejo. Please take a seat. May ngiting-an nito. Pinatawag niyo raw po ako, sir. Yes. I received a call earlier. Mr. Angeles wants to partner with us. Gusto niyan tayong gumawa sa dream house niya. At ikaw ang architect na ni-request. Natigilan sandali si Cleo nang marinig ang apelido ng bago nilang kliyente. Angeles? Sorry to ask, sir, but sino pang Angeles? Miguel Angeles. The CEO of one of the biggest pharma companies in this world. Kusang lumagabog ang tibok ng puso ni Cleo nang tuluyang marinig ang pangalan ng lalaking tanging minahal niya. Damang-dama ni Cleo ang mga luhang nais na kumawala sa kaniyang mga mata. Humugot siya ng hininga. Sir, wala po bang ibang architect na gustong humawak? Ikaw mismo ang gusto ni Mr. Angeles na Archie, Cleo. Why? Do you know him? Mariing umiling si Cleo. Hindi po ganun na close. Magkakilala lang po. Good. Mas better ang communication nyo at hindi ka din mahihirapan sa preferences niya. So all good. Ibinuka ni Cleo ang bibig ngunit hindi magawang masabi ang nasa isipan. Inisip na lamang ni Cleo na trabaho lamang yon at wala nang iba pang dapat ma-involve. All goods po, sir. Okay, then it's settled. Bukas mismo gusto ni Mr. Angeles na makausap ka personally. Gusto niyang i-discuss na agad ang project. As early as this month, he wants the project to be started. Noted, sir. Ako na pong bahala. Tanging nasabi ni Cleo bago tuluyang lumabas ng opisina. Si Estela agad ang bumungad sa kanya. Nagtataka ito, lalo nang makita ang mukha niyang di na maitsura. Oh, mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa. Na paano ka? Tanong nito. Leche talagang Miguel yan. Siya ang next project ko. At sa dami ng taong kukunin niyang architect, ako pa. Sa itsura mo mukhang hindi ka naman galit eh. Ano ka ba? Malay mo okay na sa kanya yung past. Move on na siya, ganun. Ano pong masama doon? Kung trabaho mo lang naman ay gawa ng whatever na project. Teka nga, ano bang project? Dream house. May asawa na siya? Natigilan sandali si Cleo.
Napabaling kay Estela at agad umiwas ng tingin. Ewan! Ani at biglang iniwan ng kaibigan. Bumalik si Cleo sa kanyang desk, napasandal sa upuan at inisip na baka gusto na nitong magpagawa ng bahay dahil mag-aasawa na. Napapikit na lamang siya nang maramdamang kumirot ang kaniyang puso nang maisip yun. Asawa na pala siya. Mula sa kawalan, napabaling siya sa anak na si Mira. Nakaupo pa rin ito sa isang couch. Hawak-hawak ang lapis at papel. Napabuntong hininga na lamang si Cleo. Paano ko pa kaya masasabi sa'yo na may ibang pamilya ng daddy mo, anak? Bulong ni Cleo sa hangin. Kinabukasan, maagang dumating si Cleo sa usapang restaurant. Ang ikinainis pa ng dalaga ay kung saan sila palaging nagde-date noon ni Miguel. Doon din sila magme-meeting ngayon. Habang hinihintay nilang makarating si Miguel, hindi na mapakali si Cleo. Tila sinisilihan ng kanyang puwet sa sobrang kaba. Pagkalipas ng 10 taon, muling magtatagpo ang landas nila ni Miguel, ang natatanging minahal niya. Good morning, Miss Alejo. Bati ng pamilyar na boses kay Cleo. Dahan-dahan na nag-angat ng tingin si Cleo at gano'n na lamang kabilis ang kabog ng kanyang dibdib nang biglang nagtama agad ang kanilang tingin. Good morning, Mr. Angeles. Kabadong aniya. Naglahad ng kamay si Miguel. Nang matapat na kay Cleo ay nanginginig ang kanyang kamay na inabot yon. Nice meeting you, Architect Alejo. Matamis ang naging ngiti sa kanya ni Miguel. Naghuhurmentado agad ang bilis ng kanyang puso sa pagtibok. Nice to see you too, Mr. Angeles. Pinilit ni Cleo na ngumiti ng profesional upang itago ang kabang nararamdaman. Habang nagdidiskusyon sila, hindi maiwasan ni Cleo na bumaling kay Miguel. Tanging sila lamang ang nasa meeting. Hindi maiwasan ni Cleo na muling mamemorya ang binata. Done memorizing me? Ngumisi ang binata na nagpaayos ng upo kay Cleo. Hindi kita memorize, no? Ang kapal talaga ng mukha mo. Seriously? I miss you, Cleo. I'm proud of you. Halos mabingi na si Cleo sa bilis ng tibok ng kanyang puso na animoy nakikipagkarerahan. Mr. Angeles, nandito po ako para makausap ka sa gusto niyong preference sa dream house. That thing can wait. I'm here to ask you. Kumusta ka? Napasinghap si Cleo. Ramdam ng dalaga ang titig ni Miguel na halos walang pinagbago mula noon. Okay lang ako. Now can we go back to the project? Nang matapos sila, abala si Cleo sa pag-aayos ng mga gamit ng isang shopping bag ng kilalang brand ang pumatong sa papel na nasa mesa. Nakapamulsang binitawan ng binata yon. Ano yan, Mr. Angeles? Too formal, Cleo. Parang wala tayong pinagsamahan yan. Ngiting-an ito sa kanya. I'm just being professional po. Kanina, Mr. Angeles, ngayon may po na. Really, Cleo? Ngumisi ito sa kanya. Mas lalong kinabahan si Cleo at napalunok ng unti-unting humakbang palapit sa kanya si Miguel na may ngisi sa labi. Nandito po ako as your architect and you as my client. Kabadong aniya, tumangutango ang binata. Client? You mean ex-boyfriend na client? Mr. Angeles, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Labas po ang personal kong buhay sa pagiging architect. Stop being a stranger, Cleo. Really? Calling me Mr. Angeles? Umigting ang panga nito na tila ba nagtitimpi sa inis. Nang makahanap ng pagkakataon, hinablot ni Cleo ang bag at agad na naglakad palayo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang muling hinila ni Miguel ang kaniyang kamay. I'm Miguel, Cleo. Not Mr. Angeles. Not po. Not sir. Matagal na tayong wala, Mr. Angeles. Dinig na dinig ni Cleo ang paglalim ng hininga ni Miguel. Kunin mo yung shopping bag, Cleo. Ibigay mo sa kanya. And I won't accept it back. Naguguluhang napatingin si Cleo kay Miguel. Ang kaninang ilang ay napalitan ng kaba. Anong pinagsasabi mo? My daughter, tiniis ko ang 12 years para lang ibigay sa iyong pangarap mo. Now that you have it, I want you and my daughter back to me. I don't know what you're talking about. Hindi na kayang tiisin ni Cleo ang puso niyang nagwawala at pilit na tinatanggal ang kamay ni Miguel. Tumakbo siya at walang lingon-lingon na lumabas ng restaurant. Ng mga sumunod na buwan, mas lalong nahirapan mag-adjust si Cleo. Kinailangan nilang magkasama ni Miguel sa site. At worst, kasama pa nito si Mira na ngayon ay bakasyon na sa klase. Sa loob ng mga buwan,
Tuluyang napalapit ang anak nila kay Miguel muli. Hindi na alam ni Cleo kung papaano pa niya maitatanggi sa binata, lalo na at hindi ito susuko na lamang ngayong nakuha na din ito ang tiwala ng bata. I want him to know me, Cleo. Gusto kong makilala niya ako. Hindi bilang kliyente mo, kundi ama niya. I may sound so demanding, but 12 years watching her grow up without me, without knowing me, it hurts. Napakurap-kurap siya nang marinig ang boses ni Miguel. How did you know? I saw you and her at an event. Hindi ako sigurado kaya nagpaimbestiga ako. Ayokong lumapit dahil alam kong hindi ka patapos na matupad ang pangarap mo. Pero Cleo, nandito ka na. Natupad mo na. Pwede bang pagbigyan mo naman ako ngayon? Kayo ng anak natin ang pangarap ko. Paanong magulang mo? Kinausap ako ng mama mo bago tayo maghiwalay. Sabi niya ayaw mong piliin ang gusto nila. I respect your decision that night. Alam ko marami ka pang gustong gawin para sa sarili mo. At okay ako na maging selfish ka para sa sarili mo. Kasi deserve mo yan. At sa 12 years na yun, naging selfish rin ako. Para sa sarili ko. I built up my own company, a legacy, and to fulfill my dream. To have you and Mira back. Mira longed for a father for how many years? I dismissed that. Sabi ko baka makahanap ka rin. But those 12 years, wala palang nagbago. Isang buntong hiningang nagawa ni Cleo. Sa tuwing nagtatanong siya, sinasabi ko na busy ka. Pero sa totoo nun, Migs, hindi ko lang talaga alam paano ipaliwanag sa kanya na iniwan ko ang ama niya para maging selfish. Hey, walang masama sa ginawa mo, Cleo. There's nothing wrong with it. Naging selfish ka, oo. Pero para yun sa sarili mong pangarap. And I never regretted I supported you and respected your decision. Hindi ko rin alam na buntis na ako sa kanya. Bago pa man tayo magkahiwalay. Nalaman ko lang nung napansin kong may mali na sa katawan ko. I want to tell you about it but I know that if I did, you won't hesitate to leave your family and choose us. Nung nalaman ko rin, gusto ko tang kumprontahin. Pero sabi ni Kuya, maghunos dili ako sa katangahan. I waited hanggang sa dumaan ng 12 taon, Cleo. Hindi na ako papayag at magtitiis sa malayo na lang. Na hindi kilala ng anak natin. I want our stolen years filled with new memories. Isang ngiting matamis ang ginawad ni Cleo kay Miguel. Give me some time, Migs. Please. Gagawin ko ng paraan para hindi siya mabigla. Ayokong isipin niyang umalis ako kasi hindi kita mahal. Ngumiti si Miguel kay Cleo. Marahang pinunasan ng luhang hindi na napansin ng dalagang nahulog. I trust you completely. But I won't wait for another year again, Cleo. Hindi aabot ang taon, promise. Kakausapin ko muna siyang kamilang dalawa. So I can still see her around the site? Pwede naman kahit hindi sa site. May times kasi na hindi ko siya dadalhin dito lalo na kung magiging panganib ng structure sa pagtatayo ng bahay. I'll free my schedule. Are you available next week? I want to take you and her out. Next week? Ito lang namang dream house mang nasa schedule ko hanggang sa matapos to. Binakante ng boss ko ang buong schedule ko kasi pinapaprioritize mo itong bahay mo sa akin. Sumimangot si Cleo habang nakataas ang kabilang kilay. So yeah, hindi ako busy. Good. Sinadya ko naman talaga yan. The more time I'll spend with you, the more that I want you. Bahagyang tinulak na ni Cleo palayo si Miguel nang maramdamang humakbang ito palapit sa kaniya. Sobrang close. Kalmahan mo. Anong sasabihin ko sa bata? Nasasama kami sa tatay niya. Ngumisi si Miguel. Pwede rin. Itatanan ko ang mag-ina ko. Ewan ko sa'yo, Miguel. Doon ka na nga at aasikasuhin ko itong bahay mo. Napakalaki nito. Akala mo naman 10 tao ang titira. Hindi ba't ikaw lang naman? Depende. Bakit balak mong lumipat? Malaki naman ang bahay. Sabi mo nga, kapag natapos ba sasamahan mo akong tumira? Walang problema sa akin. Kung mag-ina kong lilipat kasama ako. Nakakarami ka na, Migs. Hindi maitagong ngiti ni Cleo. Umiling-iling na lamang siya bago binaling sa blueprint ang atensyon. Nang bumaling siya sa binata, kasama nito ang anak nilang si Mira. Nakaupo ang bata sa hita nito habang pinapakita ang dinodrawing sa papel. Nang magtama ang mga mata nila ay napairap na lamang si Cleo nang kindatan siya ni Miguel. Isang linggong lumipas, tulad ng pinangako ni Miguel ay kanyang inilabas sina Cleo at Mira. Dinala niya ang mag-ina sa paborito nila noon ni Cleo na pinupuntahan sa tuwing lumalabas sila. Alam mo ikaw nung nakaraan ka pa. Yung sa restaurant, akala mo ba hindi ko alam yon?
Pati mga merienda na dinadala mo sa site. Napaghahalataan kita, Miguel. Napasimangot si Cleo na tumingin sa binata. Nasa tabing dagat sila ngayon. Si Mira naman ay nasa gilid at abalang namumulot ng seashells. Hindi naman. Sinadya ko lang para naman maalala mo. Baka kasi nakalimot ka na. Sabay ngisi nito. Malalim na humugot ng hangin si Cleo. Kagabi, sinabi ko kay Mira, ngayong araw makikilala na niya ang papa niya. Kinakabahan ako na excited kasi sa wakas. Akala ko habang buhay nang wala. Natigilan si Miguel sa narinig. Hindi niya ito inaasahan. Matagal na niyang nais makilala ang anak ngunit ngayong gusto na ni Cleo, bigla siyang nakaramdam ng takot at kaba na baka di siya kilalanin ni Mira. What if she won't acknowledge me? Baliw, bakit naman aayawan ka ni Mira ay sobrang close niyo sa firm? Alam mo nung first week niya sa firm at naging close kayo, sabi niya sa akin pagka-uwi, sana raw ikaw na lang ang papa niya. Sobrang bait mo raw at mapagmahal. Ngumiti ng matamis si Cleo. Totoo naman. Mahal na mahal mo ako. Tipong hahayaan mong masira ka. Basta wag lang ang pangarap ko. Cleo, alam mong kahit anong mangyari, mahalaga sa akin ang pangarap mo at ikaw. At susuportahan kita kahit na ano pa yan. Basta alam kong hindi ka mapapasama. Yun na nga eh. Pero hindi kita sinuportahan sa pangarap mo. Ang unfair. Sobra. No, hindi. You've been there since day one. Cleo, ikaw ang pangarap ko. Kayo ni Mira. Yung success na meron ako, bagay lang yun. Mawawala rin pero kayo, kapag kayong nawala, hinding-hindi na kayo mapapalitan ng kahit anong halaga ng pera na meron ako. Bumaling si Cleo. Ang kaninang pinipigilang luha ay tuluyang kumawala. Mahigpit naman kaagad siyang kinulong ni Miguel sa bisig nito. Mas lalong bumuhos ang luha ni Cleo nang maramdaman ng init ng mga bisig ng lalaking minamahal niya na parabang pagkalipas ng maraming taon, nakauwi na siya. Nakapagpahinga na. Mama? Napukaw na lamang si Cleo at napakalas sa pagkakayakap nang marinig ang boses ng anak. Bakit niyo po kayakap si Tito Miguel? Ngumiti si Cleo. Hinawakan ng kamay ni Mira. Anak, di ba sabi ko sa'yo kagabi, ipapakilala kita kay Papa? Mira? Siya po ang Papa ko? Si Tito Miguel po? Baka sa boses ng batang excitement. Napatango-tango na lamang si Cleo. Napasinghap na lamang sa gulat ang dalaga nang mabilis pa sa 4:00 tumakbo si Mira at niyakap si Miguel. Marahang natawa naman ang binata dahil roon. Rinig na rinig nila ang hagulgol ng bata sa bisig ni Miguel. Hindi rin maiwasan na tuloy ni Cleo na maluha habang nakatitig sa mga mata ni Miguel. Pakiramdam ni Cleo, sa 12 taon na naubos sa kakahintay nila, ito nang maaaring simula sa magiging karugtong. Papa! Hikbi ni Mira nang kumalas sa yakap ng ama. Papa, ang tagal ko pong naghintay! Marahan namang hinaplos ni Miguel ang pisngi ng anak at pinunasan ng luha nito. Shh! I know it's so hard for you. But Papa's here, okay? Hindi na kayo mag-iisa ni Mama. Nandito na si Papa. Siya nang bahala. Ang saya ko po, Papa. 6 years old po ko nung palagi ko po kayong hinahanap kasi naiinggit ako sa mga kaklase ko. Sila may papa na susundo sa school tapos ako wala po. Sabi po ni Mama, busy po kayo, Papa. Hindi na po ba kayo busy ngayon? Kaya po kayo umuwi? Bahagyang natawa si Miguel. Patuloy na hinahaplos ang pisngi ng anak. Hindi na. Hindi na busy si Papa. Hindi na siya aalis. Kung nasaan kayo ni Mama, doon rin siya, okay? Hindi na siya busy. Bumaling si Miguel kay Cleo na kanina patahimik na umiiyak sa kanilang tabi. Ngumisi ito kay Miguel. Hinigit naman niya ito palapit sa kanila at kinulong rin sa kaniyang kabilang bisig. Yakap-yakap ni Miguel ang 2 babaeng sobrang importante sa kanya na nailayo ng 12 taon. Marahan niyang parehong pinatakan ng halik sa noo ang mag-ina habang tinatanaw ang papasikat ng araw. Hindi maiwasan ni Miguel na pakawalan na ang mga luhang taon niyang pinigilan. Ang pangungulila at kirot sa tuwing malayo niya lamang masilayan ng mag-ina ay tuluyang bumigay at napakawalan na ng binata.
My success wouldn't matter if I don't both have you in my arms. Mahinang bulong ni Miguel sa kaniyang mag-ina. Buong araw silang nasa tabing dagat at doon naisipang mag-picnic. Binabawi ang 12 taon sa bawat segundong magkasama silang tatlo. Nagtatawanan at naghahabulan sa dagat. Pagsapit ng gabi, saka pa lamang sila napauwi. Karga-karga ni Miguel ang anak na si Mira, habang si Cleo naman ay panay saway na pupwedeng ito na lamang ang magdala sa bata. Ngunit dahil nakipagmatigasan ng binata, ay tuluyang walang nagawa ang dalaga. Alam mong mabigat na siya, hindi mo na sana binuhat. Ani Cleo habang nasa kotse na sila at pauwi. Nasa backseat si Mira at mahimbing ang pagtulog. Ngumiti lamang na bumaling si Miguel kay Cleo. Hindi ko naman naramdaman. Nga pala, sa penthouse ko kayo simula ngayong gabi. Hanggang sa hindi pa tapos ang dream house natin. Doon muna kayo. Gusto kong bumawi. Bawiin ng taon na sobrang layo ko at miserable kayo. Hindi na kailangan, Megs. Pwede mo namang sunduin si Mira o dalhin ko sa site. No, hindi na. Habang nasa site ka sa penthouse ko siya, I'll start working at home so I can babysit her. Please, Cleo. Marahas na napabuntong hininga na lamang si Cleo. Okay, sige na nga ang kulit. Kaya mana sa iyo yung anak mo. Siyempre, father knows best. Baliw, mother yon, Migs. Huwag mang agaw. Natawa na lamang si Miguel nang irapan siya ni Cleo. Hinuli naman ng binata ang kamay nito at hinalik-halikan. Habang nasa ongoing project ang dream house, ay nasa penthouse muna sina Cleo at Mira. Lalo na at talagang hindi nagpatinag si Miguel sa gusto nito. Sa bawat araw na magkasama sila, sabay kakain at pag-aalaga ni Miguel sa kaniyang mag-ina, tila nabawi na rin nila ang taong nasayang. Nang matapos ang dream house, ay saka lumipat ang dalawa. Nasundan rin agad yun ang intimate wedding ng dalawa. Sa dream house na sila tumira kung saan mas lalong tumibay ang pagsasama ni Miguel at Cleo dahil na rin sa subok na sila ng panahon at ang tiwala nila sa isa't isa, hinding-hindi matitibag ng kahit anong unos pa. At higit sa lahat, paulit-ulit na pinagmamayabang ni Miguel na ang architect Cleo Alejo Angeles ang bumuo, nagdisenyo at nagplano sa buong dream house nila. Kahit saan man sila magpunta ay proud na proud ang dalawa sa isa't isa. Lalo nang masundan na din si Mira ng panibagong Alejo Angeles. Hindi man perpekto ang pagmamahalan ni na Miguel at Cleo. Ngunit sa dulo, pareho pa rin nilang piniling umuwi sa tahanang kanilang minsang pinlano. Nasimulan, ngunit na pending, pero pagkatapos ng 12 taon, muling ipinagpatuloy ang pending project hanggang sa tuluyang pwede nang mauwian. Hindi naging ghost project. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.